it seems hindi lamang yung shootout ang sinet up ni Alan Peter Cayetano. Oo. Mukhang kasama sa biktima ng kanyang setup ay ang minority senators. Nadamay sa setup. Oo, no joke. No joke. Bakit? Naalala niyo mga kababayan nung nagputukan, tapos nag-interview kay nagpa-interview si Baba Bell sa press, di ba? Naalala niyo 'yun? Anong sinabi ni Baba Bell? May 4 daw na tao na tinawagan para daw sinabihan, umalis na kayo diyan para may mangyayari, bla 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 bla. Naalala niyo 'yun? Naalala niyo 'yun, guys? Oo. Sinabi niya 'yun eh. Ngayon mga kababayan, the same logic ang sinundan ni Alan Peter Cayetano. Oo. Ayan 'yun. The same logic. Sabi niya, parang nawala po ng bula. Parang bula, nawala po ang minority, sabi ni Alan Peter Cayetano. Parang bula daw nawala eh. Ayan, ito yung sinabi niya na yun. Na po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod galing sa minority. Pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Hindi ka ba nagtataka doon sa sinabi mong yun, Alan Peter? Never nangyari yan sa Senado, maliban sa panahon mo? Paano mo masasabi na you were attacked? 27 basyo ang binitawan ni Aplasca. 27 basyo ang binitawan ni Aplasca. You triggered the whole thing. Sinungaling talaga nito, no? Tapos, Lord, sabi sa Bible, if no one believes me, God believes in me. Blah, blah, blah. Bulol. Kasalanan na yung ginagawa mo yan, tigilan mo yan. Diba? Ang weird eh. Saan ka nakakita ng warning shot, 27 basyo ang lumabas? 27 guys. 27. Ang isang magazine na 9mm mga kababayan, 15 ang kasya. Isang magazine na 9mm. Ibig sabihin kung 9mm ang hawak ni Aplasca, nakadalawang magazine siya halos. No, 27 lang, Joyce. Elma, 27 lang. Kakabasa ko lang kanina. Pero kung mahabang armas yan, syempre, di abot 30. Kung mahabang armas yan. Abot 30. So, ibig sabihin, mauubos na niya isang magazine ng mahabang armas. 9mm, maliit lang yun Handgun lang yun 9mm. Imagine. Tapos ang NBI pa isa-isang putok lang para lang pang cover. Kamot ulo na lang Imagine. Mauubos niya yung isang magazine, guys. Oo, nang mahaba. Tapos sasabihin niya sila pa rin yung biktima. Pero yun nga, di ba, meron kasi nungalingan si Amy Bababel Lacson. Meron kasi nungalingan si Alan Peter Cayetano. Alam niyo yung kasi nungalingan na, di ba sinasabi nila parang naglaho daw ng bula yung minority? Bakit sila naglaho ng bula? Parang bula? Kasi pinauwi nila. Pinauwi ng majority yung minority. Sinabi ba nila yon? Hindi! Hindi nila sinabi. Sino ang nagsabi na pinauwi sila? Si Senator Lacson. Hindi ko may papakita yung buo kasi alam niyo naman tong si Ted Pailon ang hilig-hilig mag-copyright nito. Oo. So yan na lang, pangalan na lang ni Senator Ping Lacson yung highlight ko. Eto sabi, yan. Well, kulang, thank God, kasi walang physical casualty o walang nasaktan. Dahil pag tumutukan pa rin, medyo asahan natin na nakakapag ang pangitay na mayroong tatamaan, mayroong mamamatay. Ang pinakamalaking casualty rito, yung Senado, yung institusyon. And it extends even... Di sa akin galing yan. Hindi naman natin talaga maliwanag na nangyari o may mga miscommunication na masasabi natin. Pero ang moving forward, bilang sa Senador,
ang focus siguro namin ngayon, ma-redeem yung Senado sa pinangalagyan namin ngayon. At kayo pa dating PNP chief, Senator, gusto ko naman malaman, yung nangyari mismo na pag-handle ng USAA, doon po sa nangyari, even ng NBI, para po sa inyo, ano ba, saan tayo nagkulang? Ano pong pagkakamali doon? Komunikasyon. Kasi madali lang naman mag-dial ng mobile phone o mag-pick up ng telepono para tumawag, mag-coordinate. So yun ang pinakamalaking gap sa tingin ko na walang coordination na nangyari between USAA at saka yung NBI. Dahil ang usaping ito ay pwede natin i-confine muna as far as the operational aspect na nangyari ng Miyerkules ng gabi doon sa dalawang ahensya. Kung nagkaroon ng isang mahigpit o malapit na koordinasyon o komunikasyon sa dalawang panig, para ito na iwasan yung papaputok ng baril. Oo, kasi pag magkaiba po yung kwento nila, ngayon nagsisisihan tong NBI maging ang USAA kung sino ba talaga po ang may sala dito. Senator, nung pong time, ito isa rin sa pinalulutan ngayon, nung time na nangyari po ito, mapapansin natin, majority ng senators, doon po sila lahat. Nasaan po kayo? Ang nakita lang namin video kay Senator Tito Sotto. Kayo po, nasaan kayo? Anong oras kayo umalis ng Senado? Mga umalis ako 18:15, dahil yun ang, kasi ginawa ko bago ako umalis, nag-communicate ako kay Director Matibag. Kasi gusto ko yung malaman, kasi may mga pahayag na noon, especially coming from Senator Bato, na magkakaroon ng operation yung NBI, RS-20. Kasi nga, doon yung tempong lumabas rin yung denial o yung hindi pag-grant ng tiaro o yung status quo anti-order ng Korte Suprema. So pag walang tiaro, inisipin natin, pwedeng mag-execute ng warrant yung NBI o yung PNP. So ginawa ko, nag-communicate ako kay Director Matibag. Tinanong ko siya, sabi ko, between us, pwede bang may pagkatiwala mo sa akin kung i-execute ninyo yung warrant of arrest against Senator Bato? Maliwanag yung sagot niya, wala pong instruction, pero naka-ready naman po kami kung sakaling bumaba yung instruction. Then he was referring to DOJ kasi ito yung mother department niya o sa mas mataas na kinaukulan. So knowing that, sabi ko, walang mangyayari. So tumuloy na ako umalis at pinabili ng buwan ng staff ko kasi at that time, nagsisimula na mag-lockdown dahil nga siguro sa in-anticipate nila na magkakaroon ng intrusion o kung ano man yung pamamaraan na gagawin ng law enforcement para ma-serve yung warrant of arrest. So, ganoon nangyari. So, lumabas ako sa gilid doon sa GSIS kasi napakaraming tao doon sa harapan, sa main gate. Sabi ko sa driver, dito na tayo, kumaliwa ka na dyan. Napapansin ko nga na merong blue guard at saka merong NBI na nakatalaga doon sa gate ng papunta GSIS. So, yun ang, at kinonfirm naman ito ni Director Matibag, sabi niya, bilang paghahanda, meron kaming advance team doon sa GSIS. Ang paliwanag niya, nandun sila sa GSIS compound o yung area. Kasi hindi makakaila na yung Senado umuupa sa GSIS, pero merong dividing wall o pintuan sa pagitan ng teritoryo ng Senado at saka ng GSIS. So, gano'n ang kami wala doon, mga minority. Kasi initially, ang declaration, announcement ng Senate President, magkakaroon ng all-senator caucus. So, nakasambay kami for a while, pero nung walang konfirmasyon at ang nangyari na lang, majority. Narinig nyo? Ang unang announcement daw, prior to everything that happened, ay magkakaroon ng all-senator caucus. Ibig sabihin, minority, majority, magkakasama sila. Magkakasama sila. Ngayon, hindi raw nag-update. At after nun, after hindi nag-update, nagkaroon na lang daw ng majority caucus. Ibig sabihin, yung grupo ni Alan Peter Cayetano maiiwan. Natural, isipin ng mga ibang minority senators, okay, di kami kasama, o di uwi na kami. Majority caucus pala to, o di kayo na lang dito, bahala kayo. Majority caucus pala to eh. O di nag-uwian sila. Sinet up. Sinet up ang minority. Sinet up ang grupo ni Tito Sotto. Nag-alisan ngayon yung minority. Doon nag-alisan ang minority, sa kanila ginawa yung drama nila. Tapos after sabihin ng drama, sasabihin bigla nitong majority na to, iniwan kami ng minority, hindi namin alam kung nasaan sila, bla bla bla. Iniwan kami sa ere, bla bla bla. Naglaho na lang silang parang bula. Tingnan nyo kano kasinungaling talaga si Alan Peter Cayetano, guys. Napakasinungaling ni Alan Peter Cayetano. Napakasinungaling. Ibang level, guys. Ibang level ang kasinungalingan ni Alan Peter. Pinauwi nila eh. Pinauwi ng majority. Sinabi, hindi, wag na kayong sumama, kami na lang dito, majority caucus na lang. Kami na lang dito. O di umuwi. Tapos, nung nagkagulo, sasabihin, nawala silang lahat na parang bula. Sabi, ito si Amy naman, sabi, tinawagan daw yung may apat na senators doon na tinawagan. Tapos sabi, umalis na kayo dyan, magkakagulo, bla 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 bla. Anak kayo ng tipaklong, gumawa pa kayo ng issue? Yun daw ang script eh. Hawak nila ang script, guys. Oo. Napakasinungaling talaga. Napakasinungaling. Ibang level to si Alan Peter Cayetano. Ibang level ng kasinungalingan nito ni Baba Bell. In fact, may isa pa siyang sinabi, itong si Baba Bell. Narinig niyo na ba to? Yung isang sinabi ni Baba Bell. Ayan,
Sabi ni Papa Belo, pakinggan natin. Sabay-sabay tayo magsasupper, guys. Oh. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, deadma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM, sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina Wait. pa kami narito, pero talaga. Nag-usap kayo ni BBM? Nag-usap kayo ni BBM? Talaga? Talaga? Nag-usap sila ni Presidente? Doon pa lang, di na ako maniniwala eh. Baka si Alan Peter ang kumausap, pero hindi siya. Si Alan Peter ang kinausap kasi yun ang sinabi ni Presidente sa kanyang statement. Si Alan Peter ang nakausap niya. Hindi si Amy. Nakausap ko si President Bongbong, ganyan. Hindi. Si PBBM at saka si Alan Peter ang nag-usap. Hindi ka kasama dun. Hindi ka kasama sa kwentuhan, te. Sinungaling ka, sinungaling. Oh, ito pa, isang kasinungalingan, mga kababayan. Oh, yun. Walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan. Ano? Baliw na itong babaeng to. Sakit na yan. Paano amoy usok? Oh, paano amoy usok sa buong building? May sunog ba? Paano amoy usok? May sunog ba? Sunog bahay ba ang nangyayari? Oo. Doon pa lang alam niyo na eh. Alam na nagsisinungaling eh. Yan din yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Balikan natin. Focus. So wala kaming gagawin doon. Dahil adjourn na yung session, ako nga, inaalala ko yung mga staff ko, sabi ko, mag-iuwi na kayo, kasi baka abuti kayo ng lockdown, abuti kayo ng alas 12 ng gabi dito. So yun ang, kaya wala talaga minority senators doon. Dahil hindi naman tuloy yung focus ng lahat ng senador, bagkos majority focus lamang. So wala kaming gagawin doon. Bakit kami lumitamin sa Senado? Wala nang session. Pinauwi sila eh. Kasi sabi niyo, kinausap niyo si NBI Director Matibag, wala namang confirmation na may hulihan, pero may advance team po sila sa GSIS. So ano po ba ito? Nag-assume po kayo na baka nga may arrest na mangyari, and then may mga balita din po lumalabas sa pinauwi ng maaga yung ibang kawani ng Senado. Paano po ba ito? Para na mas maipaliwanag natin sa publiko, alam po ba ng minority na may arrest o wala po kayo talagang confirmation from NBI? Pagkakita ko, ako lang, kasi as far as I'm concerned, nag-verify ako kay Director Matibag. Kasi kung meron mangyayaring pag-aresto, siguro hindi ako alis doon. Dahil baka kailangan kami doon bilang mga senador. Pero nung sinabi niya sa akin na walang instruction at hindi sila katunayan ang paliwanag niya pa na ang parang instruction na binigay niya sa kanyang mga tauhan, walang hulihan sa mangyayari doon sa premises ng Senado. Ang instruction niya sa kanyang mga tauhan, sundan, i-monitor kung sa kanila labas, mabuhusin, sundan lamang, at saka humingi ng guidance kung malayo na sa premises si Senator Bato, just in case aalis na sa Senado. Oh, see? Sino ba yung NBI na nakausap mo, Amy? Na nagsabi sa'yo, napatayin na arestuhin si Bato at all costs kahit may mamatay daw. Utos daw ng presidente eh. Utos daw ni BBM eh. Alam niyo, wala sa karakter ni BBM yan. Wala sa karakter ni BBM. Parang never natin nakita si BBM na magsalita ng ganun. Pansinin niyo, lahat ng interview niya, lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, iisa ang sinasabi. Masyado siyang mabait. Masyado siyang mabait. Yun ang palaging sinasabi sa kanya. Maski si Trixie, galit na galit siya kay BBM ngayon, di ba? Pero noon, bago pa yung lahat ng politika na yun, siya mismo nagsasabi sa amin, kahit walang yahin mo si BBM, walang masamang tinapay sa kanya. Si Trixie mismo nagsabi sa kanya. Sa akin pala. Kahit ganong kawalang yaan ang gagawin mo dyan, walang masamang tinapay dyan. Lahat ng mga nakausap ko na nakadaupang palad si Presidente, yun ang iisa ang sinasabi nila, napakabait niya, he would not even hurt a fly. Tapos all of a sudden, magsasalita si PBBM na kahit may mamatay, arestuhin nyo lang si Bato. That's so out of character. That's so out of character. Hindi yan yung BBM na kilala natin. Yan pa nga ang pinangbabatikos kay BBM, di ba? Kay PBBM, masyado daw siyang mabait. Tapos all of a sudden, makakarinig tayo ng instruction na arrest him at all cost. Wala akong pakialam kung may mamamatay.
Kailan pa? Parang wala yata sa pagkakakilala natin kay PBBM yan. Si Amy, pwede. Baka nakakalimutan niyo si Trajano. Bigla na lang dinukot, nung binalik, bangkay na. Eh kahit nga yung nang-extort di ba si Franco Mabanta? Yung nag-extort kay Martin Romualdez, anong sinasabi niya tungkol kay PBBM? Napakabait doon tao. He's one of the nicest guys. Total opposite of Rodrigo Duterte. See? Tapos sasabihin ni Amy, may utos daw galing kay Bongbong Marcos na kay BBM na arestuhin si Bato at all cost. Mamatay na kung may mamamatay. Ha? That's so weird. That's so out of character. Obvious na imbento. Obvious na iniimbento. At pinatunayan na nga ni Senator Ping Lacson na wala daw utos. Si Director Matibag mismo ang nagsabi, walang utos sa presidente na galing sa presidente na arestuhin. Monitor nyo lang kung saan siya pupunta. Di lang ang sinabi. May topak tong si Amy, guys. Malala. Malala. Hindi ko So, gawin na wala akong na-anticipate sa kaguluhan, hindi abuti ko dahil wala rin abutin kami lockdown for nothing. Kasi lockdown yun, in preparation for a possible arrest or execution of arrest warrant, arrest order, na alam ko hindi naman mangyayari. At least sa premises ng Senado. Oo, kayo po. Ayaw ko na ibahagi sa aking mga kasamahan kasi ang pauna salita ko kay Director Matibag, between us lang ito, baka pwedeng yung tanong ko sa iyo, mag-execute pa kayo ng W o ng warrant of arrest. Ang sagot niya, walang instruction, walang mangyayaring hulihan. Ayan, at least para malinaw lang po. Senator, kung kayo po, Yes, tutong ko lamang sa amin, napaka-unfair yung insinuation na ginawa kagad ng aming kasama sa mayorya na alam natin may mangyayari. Kami, hindi lahat nga kami. Kaya kami umuwi na maaga, sila naiwan doon para bang iniwanan namin sila sa ere. At hindi talaga malayo sa katotohanan yung pahayagan na napaka-unfair at masyado siyang malisyoso. Wala naman silang basihan para sabihin umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Sino po ito? Sino kasamahan? Yung sabi niyo po parang nag-insinuate na kaya kayo umalis parang may mangyayaring hulihan. At the very least, yung dalawa, Senate President Alan Cayetano at si Senator Amy Marcos. Sila yung narinig namin nag-insinuate ng gano'n. Sir, paano po bang protocol sa Senate para lang hindi po malinaw sa publiko? Pagka sinabi na may Senate lockdown, umalis na po yung ibang minority members, yung ilan po sa mga tauhan ninyo umalis din, bakit po natira yung majority kung alam nang magkakaroon ng Senate lockdown? Hindi ko sila Pinag-usapan yata nila yung reorganization para sa lunes. Sila yung nag-caucus. Iwan sila. Majority caucus, siyempre may iwas sila. Yes, naiintindihan po natin yung caucus on a time na walang ganitong nangyayaring possible arrest, ano? Pero ano po bang protocol doon? Kaya po bilang natin PND chief, paano po ba yun? Kung may posibilidad na mangyayaring arrest, ano dapat? Ibabakit ba dapat yung buong area sa may iwanan po yung members ng police officers and OSAA and even the Marines? Yes, dapat ganun. Kasi mag-lockdown ka, pwede nang palabasin yung mga gustong lumabas. Pero kung sa akin, based sa kung may mga operational occurrences o incident na in-anticipate, dapat bago mag-lockdown, palabasin lahat yung mga senador. Kasi for their safety, for our safety, at saka safety ng mga employees, dapat bago i-lockdown, palabasin na muna. Pero inspectionin yung mga lumalabas. At saka kasi ingress and egress sabi ko sa akin. Pag nag-lockdown ka, ang pinag-prevent ko yung ingress and egress, di ba? Pero dahil nga ang lockdown, yung agam-agam na baka meron mag-intrude, dapat palabasin mo yung lahat, except those who are not authorized o on duty na kailangan mag-remain doon sa loob ng Senate building. On duty na dapat mag-remain sa building during a Senate lockdown. Sa pananaw niyo po, sino lang dapat ang nasa loob? Mga OSAA, tapos kung sino man yung naka-duty para magbantay ng mga, well, basically, yung OSAA personnel. At least yung mga naka-duty doon. Or kung naka-red alert sila, lahat sila 100% nandun. Sir, kanina po kausap namin si Ablasca. Ang sinasabi niya sa amin ni Manong din, sa CCTV around 6 p.m., may mga nakikita na siya sa iba't ibang areas ng Senado na may mga nakaposisyon na NBI agents. Naulinigan niyo po ba ito nung time na nandun pa kayo sa Senado na may ganun pong impormasyon? Wala, na-confirm ko lamang yun. Nung nag-usap na kami ni Director Matibag, sabi niya nga, meron talagang naka-deploy. Ang sabi pa niya, unarmed. Tapos, body system. I think, nabanggit ng numero, kung daw nagkakamali, 16 to 18. NBI personnel, pero merong augmentation of blue guard. Kaya totoo nga, nung lumabas ako doon sa side gate, pakuntang GSI executive. Konti lang pala. Blue guard. At pinapasali kami, doon kami dinidirect kami mandate. Pero sabi ko sa aking driver, o sabi mo na lang, sabi mo na kakilala ka na lang, na kung pwedeng dito tayo lumabas, kasi nga, napakaraming tao doon sa mandate. So, pinayagan kami. So, lumabas kami, tapos palabas na. Wala namang promotion doon. Pero ang nakita ko lang talaga doon, ang very evident para sa akin, meron talaga isang NBI agent na merong name tag, na nakatabi sa leeg, at nakapolo barong, na nung sinilip ako, nakilala ko, sige po sir, sabi niya gano'n. So, alam ko, ang nakita ko at least one NBI agent na nagbabantay doon sa side gate ng GSIS, between Senate and GSIS. So, bilang dating Chief PNP po, kayo po mismo, Senator Ping, pakiramdam po ninyo na yung mga ahente ng NBI doon, nandoon for intel purposes, in case umalis na Senado si Senator Bato, may pakiramdam ba kayong lulusubin nila ang Senado? Based on my conversation with Director Matibag, intel and monitoring, yun ang maliwanag na sinabi niya. Yung after thought, intel. Talagang ang instruction niya, actually, pinoward niya sa akin yung threat, kanyang instruction sa kanyang matauhan, walang mangyayaring hulihan. Pagka lumabas, i-monitor, sundan, doon na, hindi naman nga i-expound na kung anong gagawin nila pag malayo na halimbawa lalabas si Senator Bato, kung malayo na sa independent. Putol na yun. Hanggang doon na sa monitor, sundan, walang hulihan. Kasi ang maliwanag doon, hindi huhulihin. Okay. Hindi huhulihin at hindi sila papasok sa loob mismo. I mean, doon, obviously, doon mismo sa vicinity as declared by the Senate, no? Hindi po.
Yes. Okay, sige. Kaya nasabi ko, miscommunication or lack of communication, absence of communication. Kung ito na i-communicate ni Director Matibag kay General Atlasca o sa liderato ng Senado na ginagarantiya namin, meron kami tauhan dyan, pero wala sa Senate compound, andyan lang sa GSI card. Kasi ang justification ni Director Matibag, at pinadala niya sa akin yung copy ng letter ni GSI General Manager Veloso. Meron talaga request Opo. yung GSI General Manager na talaga o mag-deploy ng tauhan ng NBI doon sa GSI sa side Opo. ng Okay. building. Sige. So, Senator Lacson, kunin ko lang po ang inyong Doon sa part na yun, disagree ako kay Senator Ping Lacson na dapat nag-communicate si Director Matibag. I don't think Director Matibag is in any obligation to report his activities and the NBI's activities around the Senate. Kasi hindi naman siya under ng Senate. So, hindi siya obligado. Dapat ang naipag-communicate dyan si Senate. Di ba? No. Dapat si Senate ang naipag-communicate dyan. Noong nakita, di ba, nakikita doon nila eh. Yun yung sinasabi nila, di ba, ni Aplasca. May video pa nga si Torion eh. May video pa si Torion, di ba? Ayan, NBI. Oh. Tapos ang layo ng zoom. Biglang nag-zoom out, ang layo pala nila. Di ba? So alam na pala nila na nandun ng NBI. Ba't hindi na tinawagan ang NBI? Tinawagan nila ang NBI nung after putukan ni Aplasca. Galit na galit pa tong si Pia Cayetano. Teka, pakita ko yung video ni Pia Cayetano. Galit na galit siya, oh. Medyo mahaba lang to. Hindi, wag na lang haba eh. 5 minutes ang tagal. Na sinabihan daw siya na galit na galit siya kay Matibag. Ba't nababarilan dito? Pumunta ka dito, stop your people, blah 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 blah. Tapos sabi daw sa kanya, wala ho kami diyan. Eh wala naman talaga sila doon. Wala naman talaga sila doon. Nasa nasa Sequoia Hotel. Wala sila sa Senado. Nandoon sila sa GSIS building. So, it's their obligation. Obligation na yan ng Senado nung nalaman nila na nasa paligid nila ang NBI, na nasa GSIS building ang NBI, they should have called the NBI. Director Matibag, nasa GSIS daw kayo. Anong meron? O, di ba? Bakit kayo nandyan? Mag-execute ba kayo ng warrant of arrest? Mahirap bang gawin yun? In the age of cellphones, imposible wala silang contact kay Melvin Matibag. Natawagan nga nila, nagbabarilan na eh. Tuloy natin. Ay mag-play. Play. experience, maturity, and logic. Gagawin ba ng mga ahente ng Estado yung sinasabi ni Senator Annie Marcos na instruction daw ni Pangulong, tama, narinig ho ba ninyo yung mamatay na ang sino mamatay, basta arrestuhin nyo yan, mga ganun po ko sa akin na talagang may instruction daw po. Ano man ang mangyari, hulihin nyo si Bato kahit na may mga madisgrasya. Kaya nyo ba gagawin yun ng NBI o maging nakasalukuyan pong executive head ng ating gobyerno? Categorically, no. Imposible mangyari yun. Kasi kung gano'n ang instruction, hindi ganyan na nangyari. Talaga nilusod na yung Senado at masastan na kung sino sasaktan. Kaya napakalayo sa katotohanan yung pahayag ni, at napaka-responsable yung pahayag ni Senator Annie Marcos. Do you agree with your present Senate President na at that time, the Senate was under attack? After 22 dahil inabi naman ni General Mau Atlasca na siya yung una nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, tinatak ka, ikaw ang pinaputukan at yung mantika ng puto. So yun lamang magpapatuto na hindi under attack sa Senado. Sopla si Alan Peter, no? Pili ko talaga matatanggal siya next week. Lalo-lalo na mga kababayan, na bumagsak ang trust rating ng Senado to 20, from 49% to 27%. Wala nang tiwala ang taong bayan sa Senate.